Okay, so sa verse 18, kaya naman siya nga, sa verse 17 to, balik pa na to 17, how long, O Lord, will you look on and do nothing? Rescue me from their first attacks, protect my life from these lions. So, para kay first gid ang mga kuan, ang kontra niya, kay murag lions kuno. And verse 18, kay, tingnan siya, then I will thank you in front of the great assembly. I will praise you before all people. So, naana siya'y vow, panaad nga, kung itong buhaton, I will thank you in front of the great assembly. So, dili lang atubangan si Ginoo nga between him and God, but in front of the great assembly sa panibahon. Nga isulti ginya nga mo unay nahitabo man ay testimony, ay testimonials. Oh, so ipadayag umilan kay Lord, thank you. Personal lang nimo nga ipasalamat ni Lord. But in the great assembly kay nga pa ni Lord, tell the mighty deeds of the Lord, tell the world of the mighty deeds of the Lord. So mo na siya. Kay nga naman para isa po na to expose the wicked deeds of the enemy and to reveal the victory. Ma-expose ang dautan nga binuhatan sa kaaway ug ma-reveal ang victory. So muna. So nanaad siya, I will thank you in front of the great assembly. I will praise you before all the people of daygon ta jud ka atubangan sa mga katawhan. Di ba kanang kung malipayon ta, makakanta man jud ta. Di ba makanta ta, di ko mag-uul po ta, kanta po ta, mag-uul ano na kanta. So, isang reason, isang motivation, by the way, nga mag-dive ta, kanta ta sa mga songs nga godly is because of the victory that God has given us. I will praise you before all the people nga dahil kung tadyo ka mo nagitabo ni David nga iyang nahupo ang iyang kingly robe sa diya nga na abot na ang Ark of Covenant sa ilang syudad kay na-capture man to sa enemy sa dinapilbi sila. So sa iyang kalipay nga nabalik to because the presence of the Ark of the Lord na dito ang strong na presence ni Lord o naadiha ang isa kas ang mga assurance sa kadaugan sa tanang positive. Moto sa diya nga dito to ang Ark of God sa threshing floor ni kinsa ba to nga threshing floor nakalimot ko. Grabe ang blessing. Pero sa diyang nag-adto po dito ang Ark of God sa mga Philistines, grabe po ang curse na hitabo dito, gipang tumor sila because ang holy na sa felty nga area sa mga ugaw na dili po maayong effect. And then in verse 19, don't let my treacherous enemies rejoice over my defeat. Oh, so isa ang prayer ni David, prayer ni David, dangerous prayer ni David towards his enemies. Don't let my treacherous enemies rejoice over my defeat. When I pray ni Lord, ayaw tugot ni Lord nga akong mga makuyaw, mga marok nga makaaway, magkalipay sa akong kapilihan. So pwede ta nga, pwede mo na kita itulan ako ni the dangerous prayer of David towards his enemies. Ganong dangerous ang prayer kaya nasakitan gid siya kay bingit ng kamatayan ang iyang sitwasyon ani. Don't let those who hate me without cause gloat over my sorrow. Ayog tuguti gato nasuko nako nga wala hinungdan. Magkalipay sila sa akong kagulanan. They don't talk of this. Kaya wala sila nagsulting mga maayog mga about kanino. They plot against innocent people who mind their own business. Nagplano sila nagplano sila utan batos mga inosente mga tao who mind their own business nga naguna-una sila mga gusto buhaton. They shout, aha, aha, with our own eyes we saw him do it. So, sa isa ni David, unsay ilang ipang buhat, ilang ipang sulti, ilang ipang bati, unsay ilang mga pagmak, pagtamay nga, nagsinggit to sa aha, with our own eyes, we saw him do it. So, isa-isa niya, kay prayer man God is talking to the Lord.
imong giduso ang imong sentimento ngadto sa Ginoo, imong gibati ug imong hangyo, imong gusto ni Lord. Muna siya, prayer is talking to the Lord. We are free to talk to the Lord. And God is happy hearing us talking to Him. Kay, anak man ta niya. Di ba kung ikaw di, mapapa naman dyan ka. Kung dili ka istorya kung sa imong anak. So, di na ginagawa. Di ba, kung papa na ka, sir, dili kay sunod sa mga tagpo-tagpo lang mo istorya. Di na kinanormal. So if we don't pray, it seems nga, gidagman na to si Lord. It seems nga, saan na naamang na ka, hindi na magkaba-istorya, or gibungulan na kung di mo, hindi ka mag-istorya. So prayer, sa teaching ni Lord, is, wala siya na ingon nga, maura ganun na yung pray. He encouraged us to speak to Him all our sentiments. Encourage sa ni Lord nga ang atong ipangbati isulti nga to kaniya. Nga na si David sa prayer in the book of Psalm and in the other books. So in verse 22 na to, O Lord, you know all about this. Do not stay silent. Do not abandon me now, O Lord. Siya, kamalo ka Lord sa tanan. Na kung ipangsulti ni mo nakita ka sa tanan po. Do not stay silent, ayaw taon pagpakahilom. Do not abandon me now, O Lord. Ayaw in taon kong pasangbi ay kong biyari. Siya rin atong tawagon. Wala na ilain nga lang atong tawagon because there's only one God. Isa to, whoever calls upon me will be saved. And call upon me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. Challenge sa ni Lord sa tuwa. Na anytime manawag ta niya. Naagit siya'y button. Ang call center ni Lord, di ta magbayad o monthly. Bisag wa tay load, wala tay cellphone, wala tay gadget. Kung naapatay baba, na tay tingog, makakall ta anytime ni Lord. Kay kung atong cellphone, bisag bago atong cellphone, kung walay load, kunya lubat, wala jud kay mahimo anak. Pero sa Ginoo bisag lubat na imong lawas, imo na kun di nakakasulti na, tabang ko, kailangan na makadungog kay pasilo. Bisag di na nato kakalito kay manahuna na lang, katulo na tong luha di natakalito. Pero kabalo si Lord. Mauna ang ka-powerful si Lord. Munang, let's practice communicating unto the Lord, not just during the time nga we have hardship, but at all times. We can communicate to the Lord not through prayer, but through thanksgiving. Kalisod mo kayo anak, tanti istorya ni Lord, mga lang tayo pangayoon. Diba? Lisod ka ayo, kita, tao man ta. Ganahan ka ng tao nga, makikistorya lang ni Mugnay Toyo. Unay problema, walay problema, daw wala gin mo kaila, wala nagkaila. Diba? So nga nagapusin, gusto nila kayo because prayer is talking to the Lord, communicating unto the Lord. Sa ato ba, kung wala kay prayer, di na ka makikistorya ni Lord. So, let's check that. It's one of the ways to communicate unto the Lord is through prayer. But we can communicate unto the Lord through thanksgiving. Salamatan, Lord. And then, through praising. Sa pagdaig na to, kanta tag mga godly songs na communicate ni Lord, haranahan na to si Lord, nagbalad ta ni Lord, o nangharana ta ni Lord, ng mga ballad song, o sa panaliha, ng mga glorifying the Lord. That's one way of communicating unto the Lord. So, it's sudden before Him nga, anak na ta maki-istorya niya, kung naanak tayo problema, so what tayo problema, ang atong ka-istorya, katong atong kanang mga kaamigo-amiga nga, pulos lang nonsense atong gi-istoryahan, it's sudden makapasubo na ni Lord. Okay. Asa na ta itong verse? Ha? 22 na ta? O, 23 na ta. 23 na ta. Wake up, rise to my defense, take up my case, my God and my Lord.
sa Lord. Pagmata na in taon, matod pa, bangon na in taon. Ha? Matod pa, rise to my defense, ato pa. Yung giisip ng Ginoo yung lawyer. Dili si Attorney Sison. Attorney Marguerite. Oh, the best lawyer, anytime, without professional fee, is the Lord. Bisag gabi. Wala gito. Wala kay cellphone, wala kay load, sa padya wala kay gadget. Basta si Lord atong tawagon, automatic siya mo. Kaya niyang call center anywhere around the globe, and He can cater anyone in this world. Tingnan na kanindot. Di kay kanang na bisag unsa atong dialect or languages, kaya ni Lord sabton. Wala na interpreter nga unsa to ipasabot ato di ko kasabot sa iyang dialect. Inga na si Lord powerful and amazing. Bisag kita kabalog in English, bisag mag-Ilocano to mag-Ininchi kung sa pala niya mag-Itibo, kasabot si Lord kay He is the God of all languages. Diba? And then matod pa verse 24, declare me not guilty, O Lord my God, for you give justice. Don't let my enemies laugh about me in my troubles. Siya, declare me not guilty. Palaban siya, Lord. Ayaw, taon ko. Buhok me. Not guilty. Dapat not guilty ko, O Lord. For you give justice. Kaya ikaw man, muhatag ustisya. Don't let my enemies laugh about me. Ayaw, tuguting ako makaaway. Mangandyaw na ko sa akong mga troubles. So, the righteous people, the good people, the godly people, dili excuse sa mga troubles in life. Because sometimes we are troubled because of the wicked people around us. Naatay kasamok tungod sa mga dautan nga tao sa atong palibot. But the bottom line of those people around us, they are the testers. They are the kontrabidas. Sila ang mga kontrabida. Ay wala may salida nga walay kontrabida. Bahala. Sana. Tingnan sila, bahala artist. Bahala kontrabida ko basta artist. So, let's pray nga. Dili ta kontrabida sa story nga gipa-portray ni Lord. Kita ang bida o side sa bida, dili kay kontrabida ta nga side. So, don't let my enemies laugh about me in my troubles. So, kung mahimo tang, di ba, kadungtong ka sa ABS-CBN sa una. Kasagara ilang kontrabida ka tumaigid mo ako kontrabida. Kasagara ilang himong bida ka tumaigid mo ako bida. Di ba? So, ingon ni Lord nga, naadyo mga enemies, they are kontrabida. Ayaw tuguti sa magkalipay, mag-enjoy sila sa akong troubles. Don't let them say, look, we got what we wanted. Ayaw tuguti sila, maingon sila nga, di, nagbalang puso na ta. Now we will eat him alive, O grabe. Now we will eat him alive, or we will swallow him. So gusto nila nga, kunis-kunison, pati yung tibura, layon sila, first kay sila. So may mga taong murag mo, kampras na nato, paak na nato, but as long as God is with us, murag lang, di madayon. Pero, sawan-sawan na nata, ginervyos na ta sa kalisang, ginervyos na ta sa kalisang. Pero yung si Lord, as long as I am with you, nothing to worry about, because that's part of the test that I allow you to experience. To let me know, if you humble yourself, if you will not be discouraged, if you will not fail me. Because if you fail me, I will fail you. Kung papyasan ko ni mo, magsakon ta ka. Diba? Ino ng teacher. Ipasar lang na. Kaya dili ka ma-fail, dili ka ma-bagsak.
in verse 26, may those who rejoice at my troubles be humiliated and disgraced. May those who triumph over me be covered with shame and dishonor. Gibalik niya ganina. Na, kadtong magkalipay sa iyang mga kasubanan, maulawan sila. May those who triumph over me, katong mubudaog bato kanako, mapuno sila sa ulaw o kanang ma-dishonor sila. But give great joy to those who came to my defense. Apataga ikalipay katong ni abang kanako, ni depensa kanako. Let them continually say, great is the Lord who delights in blessing His servant with peace. So, isa-isa ginatanan nga katong nagsakit niya, nang mag-away niya, o sa iyang pag-ampo. O gatod pa, ini is iyang say-say din nga katong binipensa niya, nitabang niya, tagaan sila, grabe nga kalinaw, umuingon sila, let them continually say, great is the Lord who delights in blessing His servant with peace, na nagkalipay sa pagpadalangin sa alagad, or ulipon uban ang kalinaw. Then I will proclaim your justice and I will praise you all day long. Muna iyang panaan. Dahil bunta jud ka Lord sa tibok anlaw, matong 7 times a day I praise in other verse. Muna iyang panaan, naa siya vow, naa siya panaan. Pero naa siya naa siya gipang saysay pa nilo, gipang tugan pa nilo. Lord mo ani akong gibati. Kung imo nang tubagon akong mga pag-ampo, daygon ta jud ka. Tigo nga ko nga adlaw. Siya gid akong daygon, dili tao akong daygon, ikaw kay ikaw may nagtabang ako. So, ingana si David mag-communicate ni Lord during challenging moments, during victory moments, during regular moments, during normal moments. He practiced to communicate unto the Lord because he acknowledge nga si Lord gid ang Lord. Labaw pa si Lord sa iyang Father. Kay iyang Father, dili man yung ma-communicate kung walay gadget. Diba? Pero ang atong Diyos nga umahan, wala tay gadget, wala tay budget, ma-communicate na to. Diba? Sa atong Papa. Karon, kung wala tay gadget, wala tay budget, hindi na ito ma-communicate. Hindi siya kasabot. Pero sa Ginoo, wala kay gadget, wala kay budget, maka-communicate ta. Muna nga, nindot kaayo nga, ato nang i-practice nga, kanong ita mag-communicate ni Lord, kay, muna gusto ni Lord. Di ba sada kay tanawon na nga, anak, open ang relationship. Challenging moments, normal moments, joyful moments, nga maayo inyong istorya. Nindot kay sanad. Gusto ni Lord ingana gyapon atong relationship with Him. Malipay si Lord ang anak. Kung malipay si Lord ang anak, siyempre, di ba kay ngana, ang parents nga, adunahan, pero may kinaipalipay. Pero may uot sa impulsa kung sa ipalipay niya. Kadugtong naman ko ganina sa gay post. Tuti ko lang kay babae. Nato siya sa kining jewelry nga shop. Mahal kaysa na. Di ko lang ba ka iluoy kay Mau. Mamili siya dito. Tamay siya sa kanang tindira. So, piliin ko pinakamahal diha na alahas kay gusto na ko pahalipayan ng apo pa to or anak. Di na siya na pagkatula ang tindahan, may gini nga tindahan para ni sa mga dato, di ka ka-afford sa mga price dili. Di siya na apoy na tigong diri para sa akong tagaan kay palipayan ako siya, kay precious kay nako siya. Di mga outfit siya sa tindiran babae. Pagkataw-taw ni abot ang laki. Di opposite ang ilang treatment. Buutan ang laki. Di siya na, isa-isa sa babae ang purpose na mukalit siya. Nakasabot ang laki. O kuanday siya. Tag-iya siya. O gi-appreciate. O gi-assess. O maunin to nga sa tawag anak.
abangan siya, nakuha niya ko, di-appreciate ko. Sa tawag ani, nalipay ang tiguang, nalipay ang katong nagtabang, nalipay iyang ako. So, nga na, nga bahala o ginatamay ta, ginamaliitan niya, gimaliitan nila, basta atubangan sa Ginoo, nako ta, kay maayo atong relationship with Him. At the end, kita ang victorious. Kita ang ma-honor silang maulawan. So, nga na, pwede na dating pusot-pusot ang mga lesson, mga kind-hearted na story na dagan kag mag-learn ng lesson. Isa na ko isa, babae. Babae na nagtala og design sa car. Ato siya. And siya, pwede na ko tanawon ang inyong mga cars. Tingnan to, naalit to sa sales ng babaeng maldita. So, dili pwede. Kay opening ka na mo, karon grand opening na mo. Samok-samok ka lang sa among grand opening. Kay ang iyang pag-dress up, pubritan. So, maraot din siya, maraot siya. Sa pwede na ako tanaw lang po. Di magiging siya tugtan. Kaya nag-disturbo na siya kung siya lagi. Niabot na yun ang tagiya. Ang tagiya. So, assist. Ingon siya nga, maging nga naman yung kapag makaginsa ni Bayhana, siya ang nag-design ana sa mga atong car ni design. So, gusto na ko tanawon unsa na itsura sa akong di-design nga cars. So, without her, ingon siya, wala tay car nga pag siya nag-design. So, di-honor siya, kay nakailangan ang tao sa iya nga nagbitabangan niya sa ikaibisan. Pero ito kailan i-dishonor siya. Pumoto, gituboy siya, gituboy. So, nga na gapon si David nga ng istorya. Gimaraot siya sa mga tao, pero sa Ginoo, di man siya daot, gituboy siya. Pumoto nga, ingon niya, na I will proclaim your justice and I will praise you all day long. Kay kontajud ka sa tibok adlaw. Nga naman, ingana na day motivation that we can communicate to the Lord through songs and thanksgiving and whatever yung tumod lang na ito gibuhat ni Lord. Pero walagi mga itagtabang ni Lord sa na mga challenging moments. So let us always remember this prayer of David. Balik sa verse 1 sa Kul. O Lord, oppose those who oppose me and fight those who fight against me. Manang isa sa mga dangerous prayer ni verse 5, another na dangerous prayer ni David. Blow them away like chaff in the wind and a wind sent by the angel of the Lord. Ipalupad sila daw, tahok na gilupad sa hangin. Hangin na gipadala sa angel. Papahawa ang mga kontra ipalapad. Manang day isa sa mga dangerous ni David. Then another, make their path, verse 6, make their path dark and slippery with the angel of the Lord pursuing them. Ang ilang dalang ngit-ngit ug tanglog sa diya ang anghel mulakag nila. Tato pa gusto gini nga ma-feel sa iyang kontra unsa gibatik sa diya nga gilakag siya kuan sila siya gilakag siya nila ug sa diya ang anghel ay mulakag nila kay para revenge para kang David. So muna, let us pray for His word. Thank you so much ug at sa iyong tulong. Silid kini sa mga bilig ng tugo that we will not forget them. We will be thankful to you na ikaw muhatag ito kadaugan mo, hatag ka o guidance sa matag usa sa mga katawan o ikaw magigbatok sa mga anak nimo sa ilang mga kaaway because inang kaman vengeance is mine ang pagpanimado sa ako. And you will not allow your people, your servants, who communicated with you, who praised you, who honor you, na mahimong pilbido sa kaaway.
Thank you so much, Lord. Say your words with your presence, God bless us. God, in Jesus' mighty name we pray. Amen. So God bless us. Our prayer items.